ka, Jaime? Ano yung pumasok sa kokote mo tawang pang patuloy dito mag-iinang yon? They are nothing but liabilities here. Calm down, Virginia. You don't have an idea what stars in my brain. Sinisiguro ko sa iyo yung kailan may hindi magiging pabigat si Rosalinda at ang dalawa niyang anak. Ang totoo pa nga niyan, ako pa rin ang makikinabang sa bandang huli. Akin pa rin ang huling anas. Ah, ganun. Ang labi ba niya ikaw lamang makikinabang? Magaling! And do you think you're strong enough to do it? Look at yourself, Jaime. Mahina ka na. Hindi na ikaw yung dating Jaime na malakas at makapangyarihan. Don't you ever say that again. Hindi ako patay na lukan. I still have the full control. Hindi ang katulad ni Jaime Villacorte. You are pathetic. Sarili mo lamang at kayamanan mo kilala mo. Kaya nagkahuling na nalamin. Naitanong mo na ba sa salamin kung sino ka na? Kilala mo ba sa sarili mo? Yan ka magaling. Ang manakit ng isang babae. Bullshit! Masanay ka na sa dalawang yan. Di na yata dumadalas na pag-aaway ng dalawa. Hay nako, 15 días na ako dito sa mansyon. At talastas ko na ang pag-ugali ng nanirahan dito. Sadyang mainitin ang ulo ni Senyor Jaime. Pero mabait yan, mapagbigay ang matanda. Kapag dumarating nga dito ang ani, naku, lagi kaming may kabahagi. Nung magkasakit nga yung bunso ko, siya ang umako ng gasto sa ospital. Kaso nga lang, sumpungin, lalo na nung magkasakit. Nagkasakit? Kailan? Nahulog sa pangangabayan ng minsan ay dumalaw sa asyenda. Sabi ng doktor, hindi naman totoong malala ang pinsala. Kaso nga lang may nadurog na buto sa tuhod niya. Kaya ayun, temporary paralysis. At tanging siya lamang ang makakalula sa kanyang sakit. Yon kung pipilitin niya maibalik muli ang dati. Kaso mukhang tinamaan ng depresyon. Mapera nga, problematic naman. Ang bibig mo, baka marinig ka na matanda. Bakit? Totoo naman ah. Oh, Adrian, my dear. I have just arrived from a long driving. And I'm so tired, sweetie. Yeah, me too. How I had wished to see you tonight. I really miss you. Wow, what a great idea. How about 8 o'clock tonight? That's fantastic. Okay, let me see you around. Mana, sino yung babaeng sumalubong sa akin? Si Rosalinda po iyon, anak po siya ni Aulin, ang dating labandera ng mga Villacorte. And what she's doing here? Nari naman sisilid na labandera natin, di ba? Hindi niyo po na itatanong, dito na po sila titira kasama ng dalawa niyang anak. What? It's so ridiculous. Ma'am Nicole, si Rosalinda po ay anak ni Senyor Jaime, kaya may karapatan po siyang mamalagi dito sa mansyon. At si Senyor Jaime po ang nagpatuloy sa kanila dito. No, Ima. No. Hindi ako makapapaya. Sikip na ang mansyon para sa mga katulad nila. Nicole! Nicole! Ma, bakit ka pumayag na mag-stay yung mga yagit na yun dito sa mansyon? Yonks! Ano na lang sasabihin sa akin ng mga friends ko? That I'm living with the scavengers? You are talking too much, Nicole. Isang linggo ka lang nawala. And now, you are burning like a wildfire. By the way, how is Boracay? Did you enjoy the white sand? Mom, please, don't insist on nonsense topic. Hindi na ako bata and I deserve a mature answer. Bakit di niyo pinigilan makapasok ang mga bastardang yon? Yan ang yung napapala sa kakabarkada mo. Madali ka magpanik sa mga walang kwentang bagay. Walang kwenta? Ganun na lang yun, Ma. It was your Tito Jaime's decision na magstay si na Rosalinda at ang dalawang anak niya dito. Whatever the reason was, ilabas na tayo doon. This is his place at wala tayong karapatang panghimasukan yon. But one thing is so sure,
It doesn't suggest that we will equally be favored with the affluences we are experiencing here. I guarantee it to you, Nicole. Iba ang trato ni Jaime sa ating dalawa. So wala kang dapat ipangamba. Mom, are you truthfully pacifying me? Or katulad ko rin ikaw, na may pinangangambahan din? After all, I know you so well, Mom. Ako man ay nagtataka rin kung bakit hindi man nila saligang lumipat sa mansyon. Di hamak naman ang magtinda ng gulay dito sa palengke. Diyan ka nagkakamali, Macario. Si Rosalinda ay isa ring Villacorte, kaya may karapatan siya sa mana nakalaan sa kanya. Aber, kahit habang buhay pa siyang tumao dito sa pagtitinda, ay hindi niya kikitain ang kayamanan na makakabahagi niya doon sa matanda. Kaya, marapat lang na ipagsiksikan niya sarili niya doon sa mansyon. Nay, dapat siguro sa San Ignacio na lang tayo tumira. Doon pa'y tahimik at walang pangamba. Para kasi po tayong tinumira dito sa mansyon sa bawat pagkilos natin. Tama po si Kuya, Nay. Walang oras po kasi hindi maiwasang makiramdam eh. Lalo na kapag nag-inarte na si Nicole at Tita Virginia. Bakit ba hindi na lang tayo magpasalamat ka nung meron tayo? Kumpara naman sa ating buhay sa San Ignacio. Kasama rin po ba sa kasunduan ng ating pagtira dito ay pakitaan tayo ng kagaspangan ng ugali ni Tita Virginia? Obvious naman pong kanyang kaartehan eh. Lalo na si Nicole kamo. Umalahit si Ima kahapon. Naku, feeling niya eh, siya na pinakamatalino at pinakamagandang babae sa mundo. Kung ganon, sinisisi niyo ako at dinala ko pa kayo dito sa mansyon. Panginoon, tulungan mo po kaming malampasan namin ang mga nakaambang balakid sa aming paglalakbay. Patatagin mo ang aming puso at isipan upang makapagtimpi kami sa mga bawat sandaling sumasalaki ang tuksot ng pagsubok. Huwag mo kaming pababayaan, bagkus ay lagi mo kaming samahan. Ay, sa magpanaginip. Pare, umuungol ka kaya ginising na kita. Siguro, ang mag-iinam mo na naman ang napanaginipan mo, no? Talaga pala ako salilang wala sa itsura mo mag-asang Villacorte. Ikaw at ang dalawa mong anak. Pinabalaan kita, Nicole. Sa susunod na kantin mo, lima sa mga anak ko, ako ang makakalaban mo. At sino ka magbabawas sa akin na ganyan? Ang punyeta! Sige, isa pa. At lalagot, Nicole, lalamunan mo! Kriminal! May dugo ang kriminal! Itawag mo sa akin ang gusto mong itawag. Hindi naman ako katulad mo isang oportunista. Kung tutusin nga, mas mahigit kami may karapatan sa bahay na to. Anak lang naman ako ng may-ari ng bahay na to. Wala akong pakialam sa Linda sa kung anong sasabihin mo. Pero itong tandaan mo, kahit ang gawin din sa'yo, mal-edukada ka pa rin. Babaeng bastarda, babaeng magpaslupan! Ngayon, So what's wrong with that? Ikaw ang may problema, Nicole, at hindi ang mag-iinang yon. kanino ka ba kampi, Adrian? Sa akin o sa mag-iinang yon? Sa mga dong kriminal na yon? Ano ba naman yung tanong na yan? So childish. Come on, Nicole. They are just exercising their rights as Villacuertes. Karapatan talaga nila yon. And besides, only Tito Jaime has the authority to kick them out from the mansion. Ganun kasimple lang yun. Basta. Hindi ako papayag na magstay sila doon. They are pains in my ass.
Insecurity lang yan. Excuse me, Mr. Adrian Ortiz. Hindi pa pinapanganak ang taong kinai-insecurean ko. Ima! Ima! Nasaan ba ang mga tao dito? Wala po si Ima. Nagtungo po sa palengke. Silang dalawa po ni Inay. May pag-utos po ba kayo? Si Ima ang kailangan ko, hindi ang isang katulad mo. Puro kayo walang silbi. Puro kayo pabigat sa bahay na ito. Lolo Jaime! Lolo Jaime! Lolo Jaime! Punyeta! Huwag mo kong hawakan! Mang Kaloy! Mang Kaloy! Tulungan niyo po ako masabi Lolo Jaime! Mang Kaloy! Mang Kaloy! I gave him sedatives para makalmante siya. And pain relief na din. Bantayan niyong mabuti ang pasyente at may tendency siyang magtantram, lalo pat kumikirot ang kanyang mga tuhod. Sikapin niyo ipaubos sa kanya ang mga gamot. Tawagin lang ako kung sakali magkagariya. Maraming salamat po, Doc. Yung mga bilin ko, bantayan niyong mabuti ang pasyente. Opo, Dok, makakaasa kayo. Gamot. Paano po, Dok? Maraming salamat po. Hayaan nyo, iingatan po namin si Senior Jaime. Sige, basta ang mga bilin ko, huwag niyong kakalimutan. Paano ba yan? Tutuloy na ako. Sige po, ingat po. Papa, sana'y naririnig mo ako ngayon. Ako'y nakikiusap sa'yo tanggapin ko na lubusan dito sa mansyon. Alang-alang na sa kabata. At kung ano man ang pagkukulang sa inay, ako na nagtatanggap ng kaparusahan. At huwag ang mga bata. Palihain mo kami, Papa. Pag-ibig na mahirap. Pag-awa mo na. Papa. 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 Iwasan niyo pong ma-pressure yung inyong paa. Malaki pong may tutulong itong masahe sa site ng dislocation. Bakit pati yan ay nalalaman mo? Sino ang nagturo sa iyo niyan? Volunteer health barangay po si Inay sa San Ignacio. Na minsan magdaos po ng 5-day workshop seminar sa ang DOH. Itinuro kong bastong pag-awa sa mga ganitong kaso. Hindi kaya lalo akong malugbo sa ginagawa mo yan. Huwag po kayong mag-alala. Expert po si Kuya Ronel dyan. Mismo ang mga kliyente na po tumatawag sa kanya. Makakaasa po kayong ligtas kayo sa mga kamay niya. Oh, okay na. Surely, pasyal mo na si Lolo Jaime. Tayo na po, Lo. Tingnan mo nga naman ang style ng mga paslupa. Pa-white black. Bakit mo sa linda? Sa ginagawa mo yan, sa tingin mo matutunaw ang puso ni Jaime. Ang style mo bulok. Kung may lakad yung Tita Virgie, ay bilisan mo na. At baka buti ka pa ng tinig ng araw. Aba, ang bastos na ito. At sino ang imprimitida para sabihin akong tawagin akong tita? Sa susunod, huwag mo akong matawag-tawag ng tita at hindi kita ka mag-anak. Kinikilabutan ako. Mabuti na lang sa inyo narinig mula sa salitang pagbabawan. Kung ayaw po akong tumawag sa inyo ng tita, pues, Virginia na lang tatawag ko sa inyo. Naninis ka ba?
Hindi. Ma! Wake up! No! No! Sinasabi ko nga ba sa Linda na mamamatay tao ka? Isang kriminal! Kriminal! Awa po kayo sa akin. Aksidente lang po pagkakahulog ko sa hagdan. Hindi ko po siya tinulak. Doon ka lang sa pasyente mo paliwanag. Sumama ka lang sa akin. Nicole! Parang awa mo na, Nicole! Ang mapulok ka, sabi ng buhay. Nicole! What? Calm down, Nicole. Okay. I'll take the earliest flight tomorrow. The time has come for my ultimate retribution. See you in court, Rosanna. Welcome home, Ma'am Griselda. Napakaganda niyo pa rin. Walang kakupas-kupas tulad ng dati. Nasaan na tayo? Nagpapahinga po si Senior Jaime sa kanyang kwarto. At bilin niya po, kapag dumating kayo, ay dinala mo kayo diniretso. Sa panig po ng nasasakdal, kami po ay nakahanda upang sa aking ipagtanggol. Lubos po kami umaasa sa isang patas at makatarungang paglilitis. At sa panig naman po ng taga-usi, pahitalutan po ninyo inyong lingkod, Attorney Griselda Villacorte, na siyang kumatawan bilang tagapagtanggol ng pamilya ng biktima. Katulad po nila, ako po, 10 ng pamilya ni Virginia Lardizaban Villacorte, ay umaasa ng isang patas at makatarungang paglilitis. Umpisahan ang paglilitis. Panginoon, sa sandaling ito'y higit kitang kailangan. Nililitis po ang aking may bahay. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob na malampasan niya ang anumang balakid na kakaharapin. Tulungan niyo po siyang higit na maging matatag. Aliwin niyo po siya ng inyong pangakong kaligtasan sa gitna ng pag-uusig. Ikaw na po ang bahala kay Rosalinda. Maaaring makisalaysay sa hukumang ito ang mismong kwento kung paano sinugod ang biktima ng mga sandaling iyon, kung kaya naging dahilan na kanyang muntik ang pagkasawi. Objection, Your Honor. Tila po yata masyadong presumptive ang paratang ng kabilang panig upang tukuling guilty ang nasasaktan. Objection sustained. Palitan ang katanungan. Gaano kakalayo sa biktima bago maganap ang madugong trahedya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? O nagmamakamangan ka para palabasin aksidente ang lahat? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. Hindi po sapat na basihan o batayan ang distansya na namagitan sa biktima at nasasaktan upang gawing katuwiran ito sa paglilitis. Motibo po ang dapat malikom ng taga-usig at hindi ang paghihinuha. Buhay po ng kliyente ko ang nakataya dito. Objection overruled. Ipagpatuloy ang pagtatanong. Hindi ba't 1 metro ka lang sa biktima at yun ay sapat na upang mabingit siya sa tiyak na kamatayan? At buong puwersa mo siyang itinulak habang kayo nasa tagpo ng mainit na pag-aaway na kung saan sinamantala mo ang kahinaan ng
ang biktima dahil may lihim ang galit sa kanya. Objection, Your Honor. The question is misleading. Where do you think you will go? Magpapaalam na po sana kami sa inyo, Lolo Jaime. At saan naman kayo tutuloy, Aber? Hindi pa tapos ang panlilpihin niyo dito sa mansyon. Oh? Nagulat ka? Bakit? Si Rosalinda lang ang katugo ko at wala akong pakialam sa inyong dalawa. Mga bastardo! Ang inyong ama ay demonyo at labis ko siya kinasusuklaman. Huwag niyo pong pagkalapastanganin si Tay. Patay na po siya. Wala po siyang kinalaman sa kung nangyayari sa ating Lo. Patay? Sinong patay? Hindi niyo ba alam kung nasaan ang magaling niyong ama? Nasa Muntinlupa ang walang yan yung ama. Ipinakulong ko siya at dapat siyang mabulok doon. Please proceed to the lobby now. I need your full cooperation, Nicole. Your testimony will be vital to win the case. Tell the court that the accused was intending to kill your mom. Papaniwalain mo ang lahat na isang kriminal si Rosalinda. Yun naman talaga ang totoo at kitang-kita ko ang buong pangyayari. I can swear to God, Ate Criselda. So then, tell your tales in the court. Ikaw pa si Munang jailbreak, ano? Kaya yan ang dapat sa'yo. Wala akong kinalaman doon. Lokohin mo na ako. Pero, huwag na huwag mo akong gagaguhin, Rosalinda. Bawa naman po kayo sa akin. Tingnan ko lang ang galing mo, Rosalinda. Sige na po. Magdusa ka. Hayop ka, Rosalinda. Ma, hindi ko inisip na darating tayo sa punto na ganito. Yung iiwan mo ko, yung nag-iisa. Ma, sabi mo mahal mo ko, pero bakit mo ko iniwan? Ngayon pat, nadarama ko na isang buo tayong pamilya. Ikaw, ako at si Tito Jaime. Ma, miss na kita, Ma. Pero hayaan mo, Ma. Ipaglalaban ko yung hustisya na dapat nasa sa inyo, Ma. Sa pagkawala niyo, Ma, pinapangako ko, mawawala din si Rosalindang yan. Si Rosalinda at ang pamilya niya. Ma, miss na kita. Ma. Alam kong dito kita matatagpuan ito, kaya pinunta ko. Narinig ko ang lahat. Let us leave everything to them. Pero Adrian, nag-iisa na ako. Sino may sabi nag-iisa ka? Nandito ako. Nandito kami para subaybayan ka at suportahan. Huwag mo akong pababayaan, Adrian. Hindi ka ba makahintay ng desisyon ng hukuman? At hanggang dito'y
Dala-dala mo ang rato. Hindi ko papatulan yung mga patutsada mo sa akin. Dahil malaga ang bawat minutong nagdaraan. May mas mahalaga akong pakay kung kaya't natulong ako rito. Iyon ay kung mapipiho ko ang katapatan mo, Rosalinda. Akala ko ba, matalino pa. Trabaho mo mag-usisat, di ba? Ang tuwid ay nababaluktot nyo. At ang baluktot ay kaya nyo rin tuwirin. Wala akong aaminin dahil wala akong kasalanan. Kasing luma na rin ang panahon niyang alibay mo, Rosalinda. Sa criminal law, sapat na ang testimonya ng isang lantay na saksi, ang ebidensyang nakalap, at ang motibo ng nasasakdal, at hawak ko ang mga elemento. Kalabisan mang sabihin, pero natitiyak ko sa iyo, natapos na ang paglilitis sa susunod na hearing. You are already guilty, Rosalinda. Bugbog na ang katawan ko sa lahat ng uri ng sakit. Tinis ko sa piling ng mga Villacorte. Matagal na akong inubara ng kalayaan. Binasabas niyo ang aking pagkatao. At noon pa may pinabilanggo niyo kami sa rehas ng kapihan. Matagal na akong preso. Matagal na akong nagtitiis. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang tapang mo. Hindi lang ikaw ang biktima. Hindi lang ikaw ang nakabilanggo. Huwag mo akong isigin sa kasalanan ng iba. Wala akong dapat panagutan dahil wala akong inagaw. At iya'y alam mo. Kasintahan ko nung si Delphine at siya'y unang naging akin nang dahil sa'yo kahalayan. Nang dahil sa'yo makasariling pagmamahal ay inagaw mo ang lalaking dapat sana sa akin. Isa kang makaagaw sa iba. At ang dapat sa'yo magdusa! Kasinungalingan. 3 buwan akong buntis nung kay Ronel nang matuklasan kong may lihim kayong relasyon ni Delphine. Sinimantalan niyo ang kahirapang ng lalaking ang tanging lakas tapat namin pag-ibigan. Pinagbantaan niyo ang kanyang pamilyang palalayasin sa kumparahan pag di siya nakipagbabatayan sa'yo. Ano nga ba naman ang isang laban ng isang kumakalasik mura at di pinalag makatungtong mataas ng paaralan? Kundi ang sumunod sa kumpas ng mga naghaharing uri. Ang sumayaw sa kumpas na isang katulad mo mapaglinglang. Binabalaan kita sa mga bintang mo. I will cite you in contempt. Maliwanag na yung isa'y paninirang puri. Diyan ka naman magaling, ate. Ang manakot. Hipuin mo ang balat ko kung gagapangan pa ng takot. Hipuin mo. Wala na. Dahil manhid na sa paninikil na isang mapagkunwaring katulad mo. Bakit di mo buksan yung dibdib mo? At tanungin yung puso mo? Bakit di mo itanong kung bakit siya nasa kaliwa? Bakit hindi sa gitna ko pagpagipata sa pagmamahal? Nung paglabas ko pong yun, nakita ko po si Rosalinda. Hawak niya ang patalim. At si Mama, dugo sa sahig at walang malay. May tuturo mo ba sa hukumang ito kung sino ang salarin? Objection, Your Honor. Tila po yatang mapaligil ang salitang ginamit ng aming katunggali. Tayo po ay nasa proseso ng isang maselang paglilitis. And our client is still innocent. Unless she's proven otherwise. Objection sustained. Your Honor, sa mga ebidensya at sa mga tao sangkot sa usapin ito, lalo na ang testimonya ng mga testigo laban sa nasasakdal, ay sapat ng basihan upang tukuyin na si Rosalinda Villacorte ang salarin, Your Honor. Kawawa si Rosalinda pag nagtatapon. Guilty ang ihahatol sa kanya ng hukuman. Hindi talaga siya lulubayan ni Nyora Cristelda. Pero maingay. Bilang bahagi ng amin o ating karapatang
makilala kung sino nga ba yung dapat managot. Maaari bang ituro mo muli, Miss Nicole Sarmiento, si Rosalinda Villacorte? Siya si Rosalinda Villacorte. At siya ang dapat managot. Si Rosalinda. Nilaw po, Your Honor. Binibining Nicole Sarmiento. Naniniwala ka ba sa bisa ng ebidensya? Kung ihahatag ko ang patalim na di umano'y ginamit ng nasasakdal, matutukoy mo kaya sa hukumang ito? Objection, Your Honor. Your Honor, ang pakiusap na tagapagtanggol ay sumasalungat sa hangarin naming maging patas ang paglilitis. Those physical and material evidences must be validated first in order to avoid a deceptive attempt to weaken the desire of the vital witness to tell the truth. In this regard, may I first ensure the receipt of the prospective evidence. Kagalang-galang ng hukom, hinihiling ko po bilang taga-usig na itigil na ang paglilitis. Pabor sa nasasakdal na si Rosalinda Villacorte, sapagkat nabigo kong tukuyin ng saksi na si Binibining Nicole Sarmiento ang di umano'y patalim na ito na ginamit sa krimen. Tama na! Itigil na natin ito. Walang sino man ang dapat magwagi. Una pa may lahat ay sabi sa labanan ito. Masyado ng pagod ang mga Villacorte. Matagal tayong biktima ng ating mga kapalaluan. Panahon na upang gamutin ang mga sugat na likha ng ating mga sariling tunggalian. Kagalang-galang na hukom, iniatras ko na ang magsasakdal kay Rosalinda Villacorte. No, Tito Jaime! No! Case dismissed. Maraming aral tayo natutunan sa pangyayari. Tama nga po kayo. Walang sino mang nagwagi. Subalit, may katotohanan siyang dapat mangibabaw. Alam kong di ka na mapipigil sa desisyon mong magbalik sa San Ignacio. At ikaw, Delphi, ngayong kapwa malaya na kay Rosalinda, iginagawad ko sa inyo ang aking bendisyon. Naway maging matinyas pa ang inyong pagsasama. Maraming salamat, Papa. At umasa po kayo, iingatan ko ang aking pamilya. Palayan kayo ng may kapal. Papa, patawarin niyo po ako. At patawaran mo rin ako, anak. Can you ask for an extension of your stay here, Griselda? Let's say a week more. How did we should do that, Papa? Pero limitado pang oras ko para sa ating dalawa. May seminar po ako nakaschedule right before na arrive in the United States. Marahil po'y sa susunod na bakasyon. Griselda, anak, mapapatawad mo pa ba ako? Papa.
init ng kahapon, sakaling mawala, buhay na pansamantala, magtatagpo pa rin pag-ibig na mahimala. Nangyari na minsan sa isang panahon, kamatayan man ay di hadlang. Ang puso ko't kaluluwa kong wala kay nagdurusa. Ang pag-ibig ko sa iyo ay walang hanggan. I guarantee it to you, Nicole. Iba ang trato ng Tita Jaime mo. Ng Tita Jaime mo. Tita! Tita! 2, 3. Umpisihan ang pag-ibig. Umpisihan. Umpisa. Sabi ko na sa inyo, tama ako. Order the court! Order the court! Pero si Rosalinda. Order the court! Order the court! Nabigo ang saksi na si Nicole. Kagalandanan ng hukom, hinihili ko po bilang taga-usig. Titigil ng paglilito. Sapagkat nabigo kong tukuyin ng saksi na si Rosalinda Sarmiento. Nicole. Sapagkat nabigong tukuyin ng saksi na si Nicole Sarmiento ang di umano'y patalim na ginamit sapagkat di umano'y di natukoy ng saksi na si Rosalinda na si